Mga kaparokya, may napanood po tayong video coming from supporter nga po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte or supporter ng mga Duterte na kung saan mga kaparokya ay tila sinisiraan po nito ang butihing Mayor Vico Soto. At alam ko mga kaparokya, kilalang kilala po ito. Ito nga po ay si Boss Dada na kung saan ay pinipersonal daw di umano ng butihing Mayor Vico Soto ang mag-asawang Diskaya. So yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. At makikiusap din po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share nyo na rin sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, muli na naman pong inaatake ang butihing Mayor Vico Soto ng mga supporter nga po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa nga po sa mga sumisira dito or tumitirap nga po dito ay yung solid Duterte na si Boss Dada. Alam ko ilan sa inyo or karamihan sa inyo ay kilala nga po si Boss Dada na solid supporter ng mga Duterte. So yun nga po sa napanood ko sa kanyang latest post nitong mga nagdaang araw ay tila pinipersonal daw di umano ng butihing Mayor Vico Soto ang mag-asawang Diskaya. So panoorin po natin mga kaparokya ang video na shinare nga po nito sa kanyang social media, particular nga po sa kanyang Facebook account. Nako, Vico Soto, nagpapalagaw. Huwag nang kagatin ang propaganda ng mga Diskaya, propaganda ng Akulong na. Alam mo, Dito mga kaparokya, hindi porket nakakulong na ang mga Diskaya ay hindi na po nila kayang magpalaganap ng black propaganda against Mayor Vico Soto. For sure mga kaparokya, ay meron pong mga galamay po ang mag-asawang ito at kahit nakakulong to mga kaparokya ay merong gumagalaw para siraan ang butihing Mayor Vico Soto. Kaya hindi po natin masasabi na porket nakakulong na po ang mag-asawang Diskaya, wala na pong pwedeng gumawa para siraan ang butihing mayor. So tuloy natin. Vico, okay man lang yan na personalin mo Diskaya dahil personal ka nung eleksyon, kung ano-ano pinagsasabi sa'yo ng eleksyon. Pero siguro maganda kung gano'n ka kaingay sa mga Diskaya, ganun ka rin kaingay sa ibang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Sana ganun ka rin kaingay sa pagnanakaw ni Romualdez, ni Marcos, si Sandro Marcos. Yan nga po mga kaparokya, talagang ini-insist po ng mga ito na magsalita ang butihing Mayor Vico Soto sa malalaking personalidad na politiko nga po dito, tulad nga po ng binanggit nito na sina Sandro Marcos at Romualdez. Paano magsasalita ang isang wala naman pong ebidensyang maipapakita? Tanging sa mga Diskaya lamang po mga kaparokya sapagkat alam naman po natin na nasa jurisdiction niya po ng Pasig ang mag-asawang Diskaya. Kumbaga mga kaparokya, alam na alam at kabisado ng butihing Mayor Vico Soto ang galawan ng mag-asawang ito. At may mga nagsasabi nga po mga kaparokya na small fish daw po ang mga Diskaya. Hindi po totoo yun sapagkat may small fish po ba na kayang mang-blackmail ng mga politiko or ng mga congressman? Wala pong small fish at bilyon-bilyon po ang nakuha or nakulimbat ng mag-asawang ito sa ating sa kaban ng bayan. So, we consider na big fish ang mag-asawang Diskaya dahil bukod sa bilyon-bilyon na nakuha nga po nito sa kaban ng ating bayan ay malaki po talaga yung naging contribution nito sa anomalous flood control. At again, uulitin ko mga kaparokya, walang small fish na nambla-blackmail ng politiko. Ayon nga kay Mayor Vico Soto, ay may dalawang congressman nga po na blinakmail ng mag-asawang ito na kesyo kapag hindi nga po nagbigay ng pera or ng bayad
ay may tendency na idawit nga po ng mag-asawa. So para sa akin, we consider the spouses Diskaya na big fish. Hindi nga lang po sila politiko pero big fish na maituturing ang mga ito. At sa lumalabas na investigasyon mga kaparokya ay may mga ilang-ilang mga politiko na nadadawit sa controversial na flood control. So hintayin natin yung maging resulta. Masyadong nagmamadali yung mga tao sa resulta. Kumbaga naiinip. Which is naintindihan naman po natin sapagkat gustong-gusto natin mapanagot. Tulad nga po ni Romualdez, kung talagang sangkot nga po dito si dating Speaker Romualdez or sino man po, even si Pangulong Bongbong Marcos, hintayin po natin yung magiging investigation. At tulad po ng sinabi natin, ay tanging ang mga Diskaya lang po ang kayang pangalanan nito sapagkat dito lamang po sila merong ebidensya. At ang gusto ng mga ito, lalo na yung mga supporter ni dating Pangulong Duterte, ay banggitin ni Mayor Vico Soto yung mga taong malalaki nga daw di umano, which is alam naman po natin na wala naman pong ebidensyang may papakita doon ang butihing mayor. So parang gusto nitong mapahamak or gusto nilang mapahamak ang alkalde ng lungsod po ng Pasig na banggitin na lang kahit walang ebidensya. Hindi po dapat ganun sapagkat pwedeng ikapahamak nga po yun ng butihing mayor. At para sa akin mga kaparokya, kung naiinip sila at meron silang ebidensya, bakit hindi na lang sila ang magsabi at magsampa against sa mga sangkot nga po sa maanumalyang flood control scandal. Hindi yung si Mayor Vico Soto yung magiging basihan nila para magsalita against sa mga sinasabi ng mga ito na big fish. Hindi naman siguro tanga ang butihing Mayor Vico Soto na magbabanggit without evidence. At hindi po nito pinipersonal ang mag-asawang Diskaya. Sinasabi lang po nito mga kaparokya para sa akin yung katotohanan. And one of the things na napansin ko ay gustong protektahan ng butihing Mayor Vico Soto ang mga mamayang Pasigueño sa mga pinagagawa ng mag-asawang ito. So yan yung mga propaganda ng mga supporter ng dating Pangulo against Mayor Vico Soto. Iisa yung kanilang mga linyahan. Yan ay banggitin nga po mga kaparokya. Yung mga maituturing na big fish tulad niya po ng mga Romualdez. At isa nga po sa linyahan ng mga ito ay yung pinipersonal daw ni Mayor Vico Soto ang mga Diskaya. Which is para sa akin ay wala pong katotohanan yun. Talagang malaki lang po ang naging involvement ng mag-asawang Diskaya di lang po sa lungsod ng Pasig, kundi pati na rin po sa nasyonal. At pansin nyo mga kaparokya, nung nagbigay nga po ng statement or in-expose ng Pangulong Bongbong Marcos yung mga kontraktor na sangkot nga po sa anomalya, ay wala naman pong politiko na binanggit ang Pangulong Bongbong. So, lumalabas na nga lang po mga kaparokya yung mga politikong sangkot sa anomalous flood control. So, hintayin na lang po natin yung investigasyon regarding nga po sa maanomalyang flood control. Hindi yung titirahin or sisiraan ang butihing Mayor Vico Soto sa pamamagitan ng black propaganda. So tuloy natin mga kaparokya. Parang masyadong tinatarget yung mga Diskaya yung mga yan, magamat magnanakaw din ng mga yan, is guilty yan. Dapat ang target natin yung This guilty daw ang mga Diskaya. Hindi po ako naniniwala na least guilty ang mga Diskaya. Halos lahat ng proyekto ay involved nga po ang mag-asawang Diskaya. Least guilty ba? Maituturing yon? I don't think na least guilty po yon. I think sila po ang isa sa mga big fish na maituturing nga po sa maanumalyang flood
control sa korupsyon dito sa ating bansa. Tulad nga po ng sinabi natin mga kaparokya, ito ay yung mga propagandist or talagang naninira sa ginagawa ng butihing Mayor Vico Soto. Tingin ko binabayaran ang mga ito dahil sinong tanga yung susuportahan ang mga diskaya? Tingin ko wala namang susuporta sa mga diskaya sapagkat grabe ang ginawang pagnanakaw ng mag-asawang ito na bilyong-bilyon ang kinulimbat sa kaban ng bayan. Walang susuporta sa ginagawa ng mag-asawang diskaya unless mga kaparokya kapag binayaran ka. Talagang dapat trabahuin mo yung ibinayad sa iyo. Kaya ang ginagawa ng mga ito, mga kaparokya, sila yung maituturing na mga pinapatakbo ng mga galamay ng mag-asawang diskaya. Kung hindi mga diskaya, mga kaparokya, ay yung mga kumakalaban sa politika against Mayor Vico Soto. So talagang inaatake po nila ang butihing Mayor Vico Soto. So tuloy natin. Mga magnanakaw na yan, walang iya, masyadong nami-personal. Gusto pa naman maging presidente. So kapag presidente ka na, ganun din. Tatrabahuin mo, personalin mo lang yung mga Gusto daw maging presidente ni Mayor Vico Soto pero never natin narinig sa kay Mayor Vico Soto na gusto nitong maging presidente. Actually, ayaw na nga pong tumakbo ni Mayor Vico sa highest position by 2028. At kung maging presidente man ang buting mayor, will nigad yun. Pero by 2028 ay hindi nga po tatakbo si Mayor Vico Soto in any post according to him. Hindi po sinabi ni Mayor Vico Soto na gusto nito maging presidente. Maybe ang mga tao gusto maging presidente ang anak nga po ni Bossing Vic Soto dahil sa husay na paggugobyernong ginagawa po nito sa kanyang lungsod. Tulad ko mga kaparokya, supporter tayo ng buting Mayor Vico Soto. At kung saan man po siya dalhin ng panahon ay talagang nasa likod po tayo ng butihing mayor. So, mukhang hindi po ata alam ni Boss Dada na nagbigay na nga po ng announcement ang butihing mayor Vico na hindi nga po ito tatakbo in any post. And yet mga kaparokya, underage pa nga po siya to run in higher position, specifically bilang presidente dahil sa constitution mga kaparokya ay 40, you must have 40 years of age. So by that time mga kaparokya ay 38 years old or turning 39 ang butihing Mayor Vico Soto. So again mga kaparokya, ito yung sinasabi po nating propaganda against Mayor Vico Soto. Mga black propaganda laban kay Mayor Vico Soto na ang issue ay ang mga diskaya na kesyo pinipersonal at hindi daw big fish ang mag-asawa. At gusto nitong mga kaparokya na mapahamak ang butihing Mayor Vico Soto through saying or telling yung mga politiko tulad niya po ng Romualdez or dating Speaker Romualdez. So again mga kaparokya, bakit ang mga diskaya lamang po ang binabanggit ni Mayor Vico Soto? Dahil kabisado na po nito at meron po siyang ebidensyang maipapakita against the spouses diskaya. At hindi naman po tanga si Mayor Vico Soto na babanggitin or papangalanan nito ang mga taong nasasangkot or sabihin natin nasasangkot sa anomalous flood control dahil wala naman po siyang ebidensya sa mga ito. Hindi naman po tanga si Mayor Vico Soto na magpapadala sa mga pinagsasabi ng mga supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Doon lang po tayo sa katotohanan na ang mga diskaya lamang po ang meron po siyang ebidensya na maipapakita
At again, hindi po niya ito pinipersonal. Sinasabi lang po nito ang katotohanan. At from the very start ay talagang consistent ang butihing Mayor Vico Soto sa pagbibigay update sa mag-asawang Diskaya. Kumbaga, tutok na tutok po ang mayor ng lungsod po ng Pasig sa mag-asawang ito sapagkat nasa jurisdiction niya po nito ang kumpanya at ang tahanan nito. Knowing naman, sa tulad ng sinabi ni Mayor Vico Soto, ay maraming katiwalian ang pinagagawa ng kumpanya ng mag-asawang ito. Tulad niya po ng di pagbabayad ng buwis sa nasabing lungsod. Yun ang pinagagalit ni Mayor Vico Soto sa mag-asawang ito. Kung ano-anong katiwalian at di magaganda ang mga pinagagawa sa nasabing lungsod. So sa mga black propagandists ni Mayor Vico Soto, iyak na lang po kayo dahil hindi naman po tanga at hindi naman po magpapauto sa inyo ang butihing mayor.